kailangan magiging matalino ka. Tama? Siyempre, pag matalino ka, inahangahan ka dahil ilan lang kayo. Tama ba? Okay. Yung nga lang po, ako estudyante tamad mag-aral. So, ibig sabihin, hindi po ako matalino. Okay? May isang paraan para sumikat. Kailangan magiging tarantado ka. Dahil pag problema ka sa campus, sikat ka rin. Yung mga matatalino, takot sa mga tarantado. Tama ba? O, sige, wag mo ko pakopyahin. Paglabas mamaya, bugbog sarado ka sa akin. Tama? Guys, 3 years po ako sa college. 3 years din po ako pabalik-balik sa first year. Ang galing, ano? Siguro, mahal na mahal ako na talagang teacher ko. Pinakamatas ko na grades, Filipino, 5. Antindi, ano? Yeah? Pasok ako noon, naalala ko pa, kung bira ako pumapasok, kung hindi lasing, tulog, tas magulo sa klase. Sabi sa akin ng teacher ko, ang topic namin, El Filibusterismo No Limit ang Iri. Kasi nire-review yan eh, pagdating sa college, di ba? Tinanong ako kung sino daw ang nanay ni Crispin. Alam niyo ba kung sino nanay ni Crispin? Ha? At ni Basilio? Eh ako hindi ko po alam. Blabla ano ako noon. Sabi ko lang sa kanya, sa teacher ko, ma'am, teka muna, bago ko sagutin yan, tanungin muna kita kung okay lang. Sabi niya, sige. Sabi ko, tuturuan mo kurso. Sabi niya, commerce. Oh, nag-commerce ako para matuto magnegosyo. Anong kinalaman ko sa buhay ni Crispin ng nanay niya na yan? Yayaman ba ako dyan? So, nagalit po. Tapos yung mga klase ko, may mga back-up tawa ng tawa. Ayun, 5 binigay sa akin. Yeah? Last ng award. Okay? So guys, ganun ang buhay ko nung ako naging college. Diba? So imaginein mo na lang kung gaano ako katarantado. Kaso nga lang po, bakit ako maaga naganap ng opportunity? Maaga po ako na-expose sa tinatawag na responsibility. At the very young age, 18 years old, nagkaroon na po ako ng anak. Siyempre, gwapong lalaki tayo. Di ba? Ang hirap eh. Tapos ang matindi doon, hindi ko maiwasan yung responsibility na yan. Bakit? Yung nabuntis ko, kapitbahay lang namin eh. Oh, kapitbahay lang, gate lang pagitan. Ang matindi doon, ako 18, siya 16 years old. Kasi kami barangay eh. Pag piyesta, di ba may reyna? Yung kapitbahay ko nagiging reyna. Nung pinarada, sumikat. Siyempre yung sumikat, ang daming nanligaw. Mambira, ang daming nanliligaw, mga taga-ibang barangay. Eh ako kapitbahay ko na eh. Kaysa maunan ako ng iba, tinira ko na. Diba? So nabuntis. So nabuntis. Doon po nagsimula. Masirabling buhay. Ang hirap po pag ikaw bata na na-involve ka sa ganyang sitwasyon. Tama ba? Lalo na mahirap ang buhay, paras kayo walang trabaho. Kaya ako sa mga bata, payo ko lang tigil-tigilan nyo muna ang paglalandi, magpayaman muna kayo, ha? Diba? Dahil yung mga maaga naglandi, makaka-relate yan. Tama ba? Totoo yan. O, simple na lang, sa simpleng obligasyon, araw-araw. Diba? Diaper, gatas. Tama ba? O wala kang trabaho. Ako dati naalala ko yung diaper. Pagkatapos gamitin yun, hindi ko tinatapon yun. Nilalagyan ng katsa sa loob. Hanggat kumakapit, yun, pwede gamitin yun. Di ba nilalaban? Di ba? Ganun po dun. So, ganun kahirap. An emergency cases, tingnan nyo na lang. Pag wala kang pera, wala kang trabaho, at may responsibilidad ka. Pag nagkasakit yung bata. Tama? So, dun po nagbago yung mindset ko na hindi na po para sa akin. Doon nagkaroon na matinding challenge sa buhay ko. Bakit? Siyempre, wala po akong trabaho. Parang dating po sa family niya, walang magandang mangyayari o wala akong may maibigay na magandang kinabukasan. Tama? So kaya po, hindi po kami nagkatuluyan. So ako po, way back ilang years, 9 years ago, na-challenge po ako sa buhay na tinatawag, and kagaya ng ibang probinsyano, nangarap din na makipagsapalaran sa Maynila. That was 9 years ago. So ang mindset ko, karamihan ng mga probinsyano, karaniwan na mindset, pag walang opportunity, pupunta dito sa Maynila. Tama ba? Ang akala natin ng Maynila ay puno ng opportunity. Di ba? So po, pagdating ko dito, ang goal ko nun makapaganap ng trabaho. Yun nga lang, syempre, hindi po ako nakapagtapos. Pagdating po sa apply, pag pumila ka, ang question, may experience ka ba o wala? Tama? Anong tinapos mo? Hindi pinag-uusapan kung gwapong lalaki ka. Tama ba? Kasi kung nanambas yan, malamang tanggap ako. Ang dami ko pong in-applyan, wala pong may tumanggap sa akin. So doon ko na-realize, ang hirap pala pag walang tinapos. So yun nga lang, nung time na yun, kailangan ko kumita, nahiya naman ako umuwi sa lugar namin na wala mangyayari sa akin. I take challenge. Naanbuti na lang, naalala ko yung tita ko dito sa Pasig, sa Palatio, binisita ko. Sabi ko, tita, tulungan mo naman ako kahit anong trabaho. Basta kumita ako, basta legal, papasukin ko. Guys, ano niya sa akin, sabi niya ito, kung kaya mong trabahong to, pwede kita ipasok dito, stayin ka sa akin. Kasi wala akong maitulong sa'yo na iba na pwede kitang ilapit dahil hindi ka nakapagtapos. So guys, ang naging trabaho ko, first job ko sa Maynila, ang tita ko kasi, ang background niya, estimator siya sa scrap. Yung mga bakal na nire-recycle, na ginagawa sa junk shop at tinutunaw ulit, binibid yun. Ang trabaho niya i-estimate, may financer siya, sa tubo may income siya doon. Tapos, may mga tauhan yun. It takes 2 months, 3 months pag mga malalaking kumpanyang hinahakot. Okay? So, naging trabaho ko doon, pahinante. Anong pahinante? Kargador. May mga taga Binangonan Rizal dito? Wala.
Kung narinig nyo dati yung Rizal Cement, inabandon dahil nagkaroon ng maraming subdivision sa labas. Yung mga hinakot namin doon, steel balls. Pag naubusan ng stock, papasukin mo yung bull mill. Siguro mga kalahati ganito kalaki, maliit lang ang butas. Yung ganitong katawan, hindi magkasya. Kakalkalin mo doon yung mga steel balls, kasi gilingan ng semento yung gawaan eh. Diba? Tapos siyempre, kandila, dalawa lang taong magkasya doon. Ilalabas nyo yung mga steel balls, yung parang sa shot put, di ba may sizing kasi yan eh. Paglabas mo, yung puti na lang nakita, ngipin mo na lang, at yung mata mo. Ganon katindi. So in short, kung na-imagine yung ganong buhay, simple lang. Nandun yung hard work. Nakita nyo yung sa junk shop na mga nagtatrabaho? Yun, ganon ang trabaho namin. Di ba? So nandun yung hard work. Pero bottom line, pag success ang pag-uusapan natin, malabo mangyari. Tama ba? Bakit? Way back 9 years ago, ang sahod ko po, 250 pesos. Per day, stay in ako sa tita ko. Trabador. Di ba? Mga 1 year po ako sa kanya. Dodoble yan pag hindi namin natapos yung hakot. Hindi namin matapos yung hakot, babantayan namin yung truck. Kasi baka titirahin ng mga magnanakaw. Saka matutulog sa ilalim ng truck. So pag umulan, na malakas, basa ka. So para hindi mo maramdaman yung gabi na puro lamok, kukulambo kami ng gin. Ay, ititira muna ng gin. Dumating sa point na ganun yung nagiging cycle ng buhay ko. Nagising ako sa madaling araw, kasama ko natutulog kami sa ilalim ng truck cartons, malakas yung ulan, ng iba hindi na nakakaramdam, basa kami ng tubig. Napatingala ako sa langit, sabi ko hanggang kailan na magiging ganitong buhay ko. Di ba? Kayo ba, may mga empleyado ba dito? Pagod na ba sa trabaho? Di ba? Minsan maano ka eh, magtatanong ka sa sarili mo eh. Hanggang kailan kaya na magiging ganito ang buhay ko? Di ba? So to the point na question ko, sabi ko, magdo-double pay kami, pinamatas namin sa sahod, 500 per day. So sabi ko, ang kasamaan ko, tiningnan ko lang. Ang kasamaan ko, mga trabador, 10 years may na sa tita ko. Sa squatter nakatira. So simple lang. Ang naging ano ko lang sa sarili ko, sabi ko, ang future ko, kagaya nila. Tama? Kasi 1 year ko na ginagawa, wala nangyayari. Aantayin ko man yung 10 years, kung anong nauna sila, doon ako papunta. Simple lang kaibigan, pagpasok mo bukas, kung may empleyado dito, guys, tingnan mo yung nauna sa'yo, yun yung future mo. Okay? So, to the point na sabi, guys, plano ko pumunta ng ibang bansa. Nung doon po ako bumalik sa Cubao, sa barkada ko, tanghalin nag-ayos ako ng papeles ko, tanghaling tapat, hindi ko makalimutan dahil dito po nagsimula yung kwento. Guys, kumakain kami sa Gateway Mall. Familiar? Gateway Mall? Di ba? Sa Araneta? Ang daming tao, syempre, food court eh. Di ba? Ito naman, sa daming tao, nakaagaw pansin sa akin at sa kasama ko. Isang napakagandang babae. Alam mo yun, kahit ang daming tao, talagang, wow, mapapaganon ka pag nakita mo. Tapos yung mga tao din, mga kalalakihan din, pag napansin siya, alam mo yun, yung makakalimutan yung pagkain kahit gutom na. Ganon yung datingan niya, ang ganda, di ba? The same time, ang sexy. Bakit sexy? Yung mga natago sa loob, nakalabas eh. Eh, siyempre ako, nung tinitingnan ko, wow, ganda. Sabi ko, hanip to. Mamaya, pag tumingin to, sabi ko, sa kasama ko, pare, pag tumingin dito yan, ako type yan. Hindi ikaw. Yeah? Guys, kakaisip ko, nangyayari pala eh. Lahat ng bagay na iniisip mo, naniniwala ba kayo doon? Kung ano iniisip mo nangyayari, nakaisip ko na titingin sa akin, tumingin nga, ilang segundo lumipas. Siyempre, yung pagtingin sa akin, nagkatingin na kami mata sa mata, nginitihan ko ngayon. Kinindatan ko pa. Nung kinindatan ko, ngumiti rin sa akin. Ibig sabihin isa lang yun, type niya ako. Tama ba? Kasi kung hindi niya ako type, hindi siya ngingiti. Eh siyempre, hindi na po ako nagdalawang isip. May kasama isang babae. Hindi ko naman kakilala eh. Sabi ko, mahalay ko nga, type ako. Di ba? Lilapitan ko. Sabi ko, ma'am, excuse lang po. Familiar ka sa akin. Di ba magkakilala tayo? Tinignan ako, tas baba. Sabi niya, hindi tinanong niya sa kasama niya, kakilala mo ba? Sabi niya, hindi. Sabi ko, hindi, nung umiti ako kanina sa'yo, nagkatinginan tayo, umiti ka rin eh. Ay, hindi ako nakangiti sa'yo. Actually, natatawa ako kasi nagkikwento siya na nakakatawa. So, nagkataon pala. Akakaisip ko, akala ko ako yung tinitingnan. Tagus pala yung tingin niya sa akin. Ako, grabing tingin ko sa kanya eh, di ba? So, siya pala lampasan eh. So, sabi ko, anyway, ma'am, sorry medyo na-misinterpret ko lang. Kung okay lang, ma'am, baka pwede na hingin ko na lang number mo. Ginanong ko, yung kasama niya naman, titingnan ako ng kasama niya. Saya, sige girl, bigay mo na yung number. Okay naman eh. Siguro dating ho, gwapo naman eh, di ba? Binigay yung number. Siyempre, nagkaroon ako ng chance. May number na ako eh. Kagabi po, grabe, hindi ako nakatulog. Excited. Minimiss call ko, tinatawagan ko, nag-ring, kinaumagahan, nag-hi ako, nag-ilo ako, buong magapo, nagtitext. Umaga, tanghali, gabi, 1 week, araw-araw. Ganon katindi. Good news, walang reply.
Sabi ko, pambihira ito. Wala mang, sabi ko, ano na to, napagbigyan lang ako. So ngayon, after 1 week po ulit, itong napagandang kwento, kasi after 1 week ulit, linggo ng gabi, bigla nag-ring cellphone ko. That time, 2006 pa yung nangyari, hindi ko makalimutan. Nung nag-ring cellphone ko, guys, nagulat ako, shock ako. Bakit? Siya yung tumawag. Ang pangalan niya, Lilian, half Chinese po siya. 23 years old ako that time, siya 23 years old din, kaedad ko. Nung tinawagan niya ako, sabi ko, pambira, ano to? Baka narong dayan, hindi ko sinagot. Maya tumawag ulit, pangalawa na, isa lang ibig sabihin, intention niya. Siguro na-realize na rin na talagang hindi niya makumatiis. In short, di ba? Isang linggo, iniisip niya muna kung papansinin niya ako o hindi. So, nung pinabayaan ko, siya naman tumawag. Hindi ko po sinagot, pangatlong tawag po, kulit ng kulit, sabi ko, baka matindi pa kailangan eh. Sinagot ko na, baka iba pa matawagan. Di ba? So, nagkausap kami, ito yung approach niya sa akin. Sabi niya, Charles, kamusta ka na? Pasensya, hindi kita na reply kasi sabi niya, sobrang busy ako sa work. Anyway, nung nag-meet tayo, napansin ko, nakikita ko sa'yo, sa mga mata mo, mabait na tao ka. Totoo lang, gusto kita magiging kaibigan. Siyempre, nung kausap niya ako sa phone, gusto niya ako maging kaibigan. Lalaki ako, babae siya. Saan ba nagsisimula yung nagkakaibigan? Tama ba? Sabi ko, ma'am, gusto ko rin yan. Diba? Sabi niya sa akin, Charles, kung okay lang, libre ka tomorrow night. Sabi ko, bakit anong mayroon? Wala lang, kwentuhan lang tayo lang. Ma'am, pwede ngayon na. Di ba? Baka magbago isip eh. Di ba? Eh sabi, hindi, matutulog na ako eh. Ganito, Charles, bukas na lang ng gabi, libre ka, magkita tayo. Sabi niya sa Robinson's Pioneer, ma'am, sabi ko, problema ko, ma'am, wala akong budget. Hindi, sagot ko. O, iba pa gwapo, di ba? Saan ka pa? Libre. Sabi ko, matindi. Kaligayahan natang hanap nito. Gusto ko rin yun. Diba? That night, hindi ako nakatulog. Bumabalik sa isip ko, pambihira, kinalimutan ko na. Tapos, guys, alam nyo, kinabukasan po, alas 4 pala ng hapon. Sa sinabi ang lugar, ang sabi niya, magkita kami, Robinson's Pioneer. Doon na po ako sa area. 4 p.m. pa lang. Ang sabi niya, alas 7. Oh. Kasi hindi ko na maantay eh. Alas 7 ng gabi daw kami magkita eh. Pagdating po ng mga 6:30, guys, sabi ko parang hindi ata sisipot bago mag alas 7. Habang umupo ako doon, sabi niya sa wakdo kami magkita. Habang naupo ako doon, may 3 lalaki nagkikwentuhan. Bigla, nahinto. Natahimik yung mundo. Sabi ng isa, pare, tingnan mo, ang gandang babayo. Parating, baka may kadit. Hindi ata sumipot ang kadit. Puntahan natin. Ako naman, napalingon. Pagtingin ko, ito yung iminit ko. Grabe yung arrive. Alam mo, pagpasok, yung mga kalalakihan, nakaganon eh. Di ba? Sexy, bagong ligo, naka-sleeveless, ang iksi ng shirt, tas siyempre, ang puti. Di ba? So, baka man nakaganon yung mga lalaki. Pambira, sabi ko sa sarili ko lang, alas 4 pa ako nandito, unahan nyo pa ako ha. Akin yan. Di ba? Ngayon, nag-ring cellphone ko. Pag rin ang cellphone ko, hindi namin yung kalayuan, hindi ko na sinagot, ma'am, ako yung si Charles. Ginanon ko agad. Yung mga lalaki, nakatingin. Pagngiti sa akin, ay Charles, excited. Sabi ko sa kanila, no, ha? Mas gwapo to. Bigla lumapit. Paglapit niya sa akin, guys, siyempre yung mga tao nakatingin eh. Yung dating, swerte naman to, nakachamba. Ako naman, siyempre, relax ako na hindi ko maintindihan, nakabado eh. Charles, buti nandiyan ka. Pagdating niya ng gano'n, palapit na ng palapit, siyempre, normal sa atin, kakamayan natin, di ba? Kakamayan ko, siya hindi ako kinamayan. Hinag niya ako, bineso-beso. Siyempre, shock ako dahil hindi ako sanay ng beso-beso. Akala ko, lips to lips na eh. Siyempre, di ba? Nung gumano na ako, muntik na. Sabi ko, sorry ha. Sabi, hindi okay lang. Alam mo yung pag beso-beso, grabe, ang bango. Grabe. Sabi ko sa kanya, speechless ako. Sabi, okay ka lang? Anong oras ka dumating? Sabi ko, ma'am, 4 pa. Ha? Ang aga mo, 7 p.m. usapan. Di okay lang, wala naman akong ginagawa eh. Sabi ko, ba't mo ako inimbita? Wala lang. Sabi ko sa'yo, gusto kita maging kaibigan, gusto kita makilala. So, parang kwentuhan lang. Pero Charles, sabi niya, kung okay na sa'yo, lipat tayo ng place. Kasi medyo hindi ako komportable matao eh. Gusto ko yung tayo lang para may privacy. Okay lang ba? Hinawakan niya ako sa kamay. Tama? Paghawak niya sa akin sa kamay, gusto niya daw, kami lang. Alas 7 ng gabi yun. Tapos kumakagat na habis at titingnan niya ako. Wala nga, ma'am. Hindi ko kaya. Sabi ko, wag mo ko pilitin. Sabi ko, ma'am, saan lugar yan? Sabi niya, tawid lang tayo. Sige, kahit saan yan. Magiging alipin mo ako. Diba? Sama ako. Bigla po, pagtayo namin, hinawakan ako sa braso, doon na po nagbago yung mundo ko. Bakit? Yung siko ko, tumatama sa dibdib niya. Kinakalas ko, iniigpitan niya. Eh, siyempre, naka-sleeveless siya, diba? Umangat yung t-shirt ko.
yung balat ko, kumikiskis sa balat niya. Alam mo yung ang lamig ng mall, pinapawisan ako. Yung mga butot laman ko parang hindi na nagsasama. Noong oras na yun, kaibigan, yung mga balahibo ko tumatayo. Lahat ng mayroon sa akin, tumayo, guys. Hindi ko na napigilan talaga. Grabe po. Sabi ko, ma'am, saan mo ko dadalhin? Sabi niya, basta mag-i-enjoy ka. Hanip to. Paglabas namin ng mall, sabi niya, dyan tayo papasok. Nakita ko, tower, condo type. Pambira ba, ka-sit up to. Mahirap, mabugbog kaya. Diba? Uso kaya yan. Diba? Sabi ko, ano, ma'am, ano mayroon dyan? Hindi, doon lang tayo sa loob. Tamang kwentuhan lang, relax ka lang, easy ka lang. Kaibigan, alas 7 ng gabi yun. Pagpasok namin, Globe Telecom Tower. Pagdapat sa lobby, may maliit na kwarto. Excited ako. Sabi niya, dito tayo. Eh, siyempre, wala masyadong tao. Excited. Hawak-hawak niya ako. Pagdapat ng pinto, kinatok niya. Nung kinatok niya, doon na po ako kinabahan. Bakit? Isa lang ibig sabihin, may tao sa loob. Tama? Eh, sabi niya kami lang, ma'am, sigurado ka dito ba tayo? Oo, dito tayo. Kinatok niya ulit ng malas. Pagkatok niya ng malas, dandan bumukas. Pagbukas dandan, isang maliit na kwarto. Kaibigan, pagpasok ko, laking gulat ko, may mga tao nakaupo. May speaker sa gitna, nakabarong pa. Tinignan ko kung may hawak na Biblia kasi baka Bible study o fellowship. Di ba? Ma'am, anong meron dito? Sabi natin tayo ng business seminar, patay, nakidnap ako. Ha? Seminar? Kaibigan, alam nyo guys, sobrang sobrang nalumural ako. Alam mo, nung time na yun guys, sabi ko sa kanya, ma'am, ba't mo ako hindi diniretso? Alam mo yung expectation mo pag hindi nag-met, di ba? Siyempre, sasakit ang ulo mo. Hindi lang ulo ko sumakit nung time na yun, pati puson ko sumakit. Ano pinagagawa niya sa akin at pinaparamdam niya sa akin, tapos seminar lang pala? Di ba? Lalaki ba, nasapak mo na eh. Sabi ko sa kanya, ma'am, ano to? Ma'am, sorry. Sinabi ko siya agad, hindi akong taong para dyan. So I'm very skeptic that time. Why? Sabi ko sa kanya, hindi akong tao dyan para ipakita mo sa akin yan. Pero isa lang yung sinabi niya sa akin na hindi ko makalimutan. Kaya kung bakit nandito ako sa harap niyo ngayon. Sabi niya, Charles, kung okay lang sa'yo, bigyan itong oras dahil binigay mo naman sa akin. Sorry kung hindi kita diniretso. Please, pagbigyan mo lang ako. Yung word na yun, kaibigan, na sinasabi niya sa akin na pagbigyan, yun pong nagpaupo sa akin. Pinagbigyan ko lang siya. Dahil ang mindset ko, sige, pagbigyan ko siya para mamaya ako naman pagbigyan niya. Tama ba? Diba? So that time, 2006, pinakita sa akin yung opportunity, kaibigan, which is ito yung AIM Global. Palakpakan natin. Guys, alam nyo, nung nagsalita na yung Dr. Ed Cabantog, nagpakilala, siya yung may-ari, dahil mga may-ari that time nagsalita, siya yung presidente, bibigyan yung background niya, wow, mai-impress ka. Ito po yung sinabi niya sa akin na hindi ko nakalimutan. Ang sabi niya, wala akong pakialam kung anong buhay mayroon ka ngayon. Nakatapos ka man o hindi, mahirap man ang buhay mo, sawang-sawa ka na sa hirap, ikaw yung taong para dito ngayong gabi. And ladies and gentlemen guys, ganun din po ang palagi naming sinasabi. Kasi nung time na yung sinabi niya, pag kayo nag-open mind at naniwala at ginawa yung negosyong to, 2 to 3 years from now, mababagong buhay yun. Kaibigan, dun po ako nakiliti sa sinabi niya, mababago ang buhay. Bakit? Guys, nung ako nag-apply, hindi naman sinasabi kahit kayo, experience yan, pag tinanggap ka, galingan mo after 2 to 3 years from now, yayaman ka. Tama ba? Wala naman ganun eh. Walang usapang ganyan. So sabi ko dito, kahit anong background, pwedeng yumaman. Guys, pinagbigyan ko po, nag-open mind po ako. After pinaliwanag yung presentation, nagbago yung pananaw ko sa buhay. Alam niyo, pagkatapos ng seminar, kaibigan, ito yung nabuhay sa akin. Yung mga pangarap ulit na matagal ko nang kinalimutan. Way back 2006 nung ako na-invite, kaibigan. To cut long story short, sumali po ako. 2006, anong ginawa ko? Inaral ko yung negosyo. After ko inaral, ginawa ko po. Ano nangyari after 1 year? After 1 year doing business, kaibigan, doing AIM Global, kumita po ako ng kulang-kulang 2 million pesos in 1 year time. That time, 24 years old pa lang ako nung time na yun. Diba shocking? From parang imposible kitain yung ganong kalaki. Guys, doon po nagkaroon ako lalo ng confident, nagkakotse po ako, nakabili ako ng kotse. 2008, kaibigan, lalo ako ng gigil na tawin. In 1 year, kumita po ako ng less than 10 million. Ibig sabihin, isama mo yung 2 years ko, 8 million ang sunod na taon. Ganon po katindi. 2009, ako na po yung nag-top 1 sa kumpanya. Kung na 2009, na-features ang AIM Global sa Entrepreneur Magazine. Dahil tayo nag-number 1 na MLM company, nandun din po yung success story ko. Nung nag-i-interview po sa akin yung Entrepreneur Magazine, gusto nila i-connect sa maalala mo kaya para i-share ang success story ko. Pero sabi ko, ayaw ko maging artista.
Di ba? Pero totoo yun. Dahil na-inspire sila na parang imposible mangyari. So, to cut long story short, guys, ang InGlobal is 8 years na right now. Palakpakan natin yan. Mag-8 years na rin po ako nung sa company dahil ilang buwan na yun nagsisimula. And to cut long story short, for the past 7 years and a half, ang total ko po nakinita is nasa 120 million pesos. So kayo na lang mag-imagine ko na nung buhay meron. Tama? So simple lang kaibigan, hindi ako nandito para magyabang. What I'm trying to point na itong ipapakita kong opportunity sa dami-dami ng tao na pwedeng maimbita. Bakit ikaw pa kaya? Dahil yun ang nagiging tanong ko sa sarili ko. Ibig sabihin, kaibigan, nakalaan ka para dito. Tama? Siyempre, kailangan lang magiging open-minded ka muna. Kaibigan, ang ipapakita ko sa inyo, itong opportunity na dito po, nagbago yung buhay at hindi lang po ako nagiging successful dito. For the past 8 years, ang AIM Global po may record. 1,000 plus ang nagiging milyonaryo. Palakpakan natin yan. People from all walks of life, of course. Guys, lahat ng mga yon, kagaya nyo po, ako din naimbita. Ganon ang proseso dito. Ang pagkakaiba lang, kami po nag-open mind. Siyempre, kaibigan, hindi natin pinag-uusapan kung kailan dumarating ang opportunity. Kung kailan ka nagbukas ng isip mo, dahil pag binuksan mo yung isip mo, sigurado maintindihan mo yung mga sasabihin ko. Okay? Guys, kung may mga terminologies ako na mababanggit, na medyo tinamaan ka, hindi ko po yun intensyon. Okay? Ang pinag-uusapan natin, which is reality sa buhay. Okay ba yun? Okay? Guys, alam naman natin na sa negosyo ang pera. Tama ba? Di ba? And mapapansin mo lang, ang palagi namin sinasabi, bakit dito sa Pilipinas, ang dami pong, karamihan ng mga mayayaman, na makikita mo, bago sila yumaman, nagkakaedad na. Tama? Pero yung mga nagmana talaga ng yaman. Why? Kasi po may process na may proseso tayo na na-adapt, na hanggat hindi natin babaguhin yung culture na yon or tradisyon na yung kaibigan, yung proseso na yon, yun ang pinakamatagal bago magiging successful ang tao ay. Dahil ang mindset natin, mag-aral muna tayo ng mabuti, after makapagtapos mag-aral, magiging empleyado. Tama? After magiging empleyado, mamahalin mo yung trabaho mo, at the end of the day, magre-retiro ka. Pag nagretiro ka na, may income ka na may sapat ka na malaki, dahil hinto ang kita, tuloy ang gastos, anong gagawin mo? Magninegosyo. After mag-retire, nag-spend ng ilang time or years na oras, kaibigan, doon pa lang mag-start ng business. Kaya kung titingnan mo sa labas, yung mga successful na tao, kaibigan, mga may edad na. Ako na lang, pag pumunta na lang ako sa kasa pag pina-change oil ko or may something na bibili ako na pyesa, siyempre sumasama ako Every time, minsan dala ko Grand Cherokee, Jeep na Grand Cherokee. Ang halaga nun 5 milyon. Ilan lang kami meron dito sa Pilipinas. Pag ko, siyempre nandun din yung may-ari. Yung iba, nakasabay ko minsan. Makikita ko yung edad 60 plus na. Di ba? Minsan, may mga, dala ko rin yung muscle car ko, yung Challenger. Pag pinayos ko, may naka-muscle car din, may mayaman din. Yun nga lang, medyo hindi na bagay kasi may edad na hagas ng katawan. So, hindi na bagay ang muscle car, di ba? Familiar kayo doon, yung Dodge Challenger. Meron din po ako niyan. So, guys, ang point ko lang, the more na maaga ka na involved sa opportunity at maaga mo win-workout, mas maagang success, mas may enjoy mo yung buhay. Klaro? Okay. So yun pong ipapakita ko sa inyo, medyo bilisan na natin. Of course, lahat ng negosyo may puhunan. Ang puhunan natin, 7,980. Kami po, nung nag-start, hindi po namin tinignan siya na expenses. Ang tinignan namin is opportunity. Okay? So, kaibigan, ang pagkakita mo dito, nalalakihan ka ngayon, hindi mo inisip na ito pala yung magiging susi para sa pangarap mo, hindi mo ma-appreciate yung opportunity na ipapakita ko. Okay? So, yung 7,980 kaibigan, isipin mo susi yan para sa pangarap. Ang tawag dyan, membership package or global package. So, dalawa yung entry natin. Meron tayong tinatawag na membership package and of course, business package. So, ano itong membership package? Para magiging part ka sa company. Ang negosyo natin, tinatawag na network marketing industry. Ang iba, pag sinabing networking, ay, networking ba? Lokohan yan, scam yan. Tama? Okay, so, ayan mo nyo muna kami magpaliwanag kasi po, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Dalawa kasing networking na tumatakbo, legal at illegal. Ang illegal, paano mo ngayon ma-identify sa legal? Una, ang illegal, walang opisina. Pangalawa, puro lang kwento ng mga nagiging successful, papakitaan ka pero walang produkto. Tama? Mayroon man naman mga kumpanya na may produkto, may opisina, yun nga lang hindi value for money. Mayroon ding value for money. Yun nga lang ang very risky po sa kumpanya. Pag yung isang bago, kahit sabihin mong legal yan, kung 2 years pa lang na hindi pa nakagraduate ang isang company, kaibigan, sobrang risky sumali.
And ladies and gentlemen, good news guys, dahil ang AIM Global, 8 years na po. Nothing to worry ka na. Okay ba yun? So, palakpakan natin yung AIM Global. Ngayon, ano yung return of investment? Sabi ko nga kanina, pag walang kapalit yan, scam yan, ulokohan yan. Tama? Okay, dito po may kapalit ka. Una, worth of product, 6,000. Yung produkto kanina, yung mga binanggit, yung pinaka-flagship natin na products, C24/7. May makukuha po tayong 5 boxes niyan. Ang presyo ng per box is 1,200 SRP, suggested retail price. So 5 boxes, lumalabas 6,000. Klaro ba yon? Tanong, Charles, sabi mo kanina, yung 7,980, dapat value for money. Product and services. Of course. So kung titingnan mo, kulang pa sa product. May 1,980 pa na kulang. Tama? May balanse. Kaibigan, hindi na mapupunta sa kumpanya. Ibabalik yan sa inyo, sa mga distributor, sa mga nasasali. Ang 1,980 nyo, mapupunta yan sa mga services. Aside sa product, actually dito, after 3 weeks, pag ikaw nag-member, pwede ka na kumita ng 200,000 pesos. Oh, first timer, sino may gusto? Taas ang kamay. 200,000. Siyempre, malaking bagay yun. 200,000, ayaw nyo? Ha? Oh. Hindi tayo mukhang pera, pero gusto natin ng pera. Tama ba? So ngayon, paano yan? Paano i-claim yan? Paano ito makuha? Kailangan 18 years old ka hanggang 60 years old. Kailangan 3 weeks after mo mag-member. At kailangan para maklaim ito, kailangan maksidente ka muna at mamatay. So kung ikaw desperadong tao, tamang lugar ang napuntahan mo. Ha? Di ba? So pikit ka lang na mata, after 3 weeks, tawid ka sa EDSA, yung may humarurot na bus. Okay yan, 200,000 yan. Pero wag niyo yung gawin. Guys, bakit po may insurance? Kung mga may nagdududa, gusto niyo po subukan dahil ang dami na nakaklaim eh. Pero of course, naghahanap pa kami ng dagdag testimony. Di ba? So yung 200,000, ang purpose lang yan para, siyempre, di tayo empleyado ng kumpanya. Nagets siya, oh? Di ba? Hindi natin kagustuhan yun. Pero whatever happens, at least kasama. Of course, binayaran niya ng AIM Global. So aside sa product, insurance, number 3 po, mayroon tayong tinatawag na medical check-up. So ano yung medical check-up? Yung medical check-up natin, may tie-up tayo na clinic. Di ba? Gaya sa Galleria, Biomedic. Sa ibang lugar, mayroon din. Sa kada mga BCO, may probinsya. Actually, halaga niyan worth 2,000. Anong cover ng check-up? Urine, x-ray, picalysis. Ang dami, halos executive check-up siya. Nagets siya, oh? Kaibigan, pag ito, hindi siya tipong question and answer lang. Kasi yung tanong-sagot nga lang ng normal na doktor, ang bayad doon, 500, 300 eh. Tama ba? Ito, urine, x-ray, picalysis, lahat po. Diba? So, worth 2,000 siya kung tutuusin, pero libre na yon. Palakpakan natin. Okay? So, pag tinali natin yung kapalit, products, insurance, medical check-up, value for money na. Tama ba? Pero hindi pa doon nagtatapos. Bakit? Ang gusto ng AIM Global, kaibigan, after mo sumali, no hard feelings. Kahit na hindi mo gagawin ng negosyo. Okay? Bakit? Ang ginawa nila, naglagay pa sila ng tinatawag na scholarship program. Anong scholarship program? Lalo na magagamit natin ito ngayon dahil kaumpisa ng klase. Ang scholarship program natin, nag-tie up sila ng mga schools. Like computer school, AMA, ACLC, STI, Interface. Ang dami po. Karamihan na discount, pinakamababa, 30, 50, up to 100%. Yung discount na pwedeng ma-discount mo, saan? Sa tuition. Malaki o napakalaki? Okay. Dito tayo sa gitna, 50% na lang, tuition fee. Example, Interface. O informatics sa Galleria, tie-up sa atin yan. Ang Interface may 5 years, may 4 years, may 3 years. Karamihan doon, ang kurso doon, ang babayaran mo doon nasa 30,000 per SEM. So kung member ka ng AIM Global, may certificate ka, automatic kasama siya. Ang certificate na yun, transferable. Okay? Kung hindi man ikaw ang gagamit, pwede mo siyang paggamitin. No expiration. Ngayon, ang estudyante, kailangan lang hindi siya doon naka-enroll una sa school na yon. Kasi hindi pwede. Nagets siya, oh? Halimbawa, nag-enroll na siya sa school na yon. Tapos gagamitin niya, hindi pwede. Ang gagawin niya, kung para magusto niya i-avail ng discount, hanap siya ng ibang schools na tie-up, na accredited ang course niya, doon siya lilipat. Nagets niya ako? Kasi ang dami naman eh. So ngayon, pag naano niya yan, pag nakuha niya, halimbawa, 30,000, kung 50%, 15,000 na lang per SEM. Klaro? So, kung titingnan mo sa 1 year, sobrang laki ng matitipid. Kasi isang SEM pa nga lang, wala na eh. Tapos na yung usapan eh. Tama ba? Okay? So guys, itong scholarship, ang dami na pong natulungan, ang dami na pong nakapagtapos dito. Number 5,
Ang ano natin, ang kagandahan dito, pagdating naman sa negosyo, may web page tayo. Bibigyan ka ng web page or DTC, Data Tracking Center, parang Facebook account. Lahat ng monitoring, transaction, or username, password ka, mamomonitor mo siya, makikita mo. At number 6, kaibigan, ang commission natin, dito papasok ATM or check. Dalawa lang, ATM or check. Ang bangko na tie-up natin, BDO. BDO is number 1 company. Tama ba? Na bangko. Hindi magtitiwala yan sa AIM Global. Kung nakikita niyo yung credential ni AIM Global, hindi kredibilidad sa ganitong negosyo dahil masisira sila. Then number 7, kaibigan, may sales kit ka na. Kasama na yung sales kit mo dyan. Ang binabanggit ko po, mga services sa 1980 mo aside sa products. And last, number 8 po, less 25% discount saan? Sa produkto hanggang 50%. Guys, ganun kalaki ang madi-discount natin after ka mag-member sa mga produkto. So, depende sa mga products na mabibili mo ang discount. Hindi pare-parehas. Ngayon, ang question. 7,980 kaibigan. 7,980, uulitin ko po, yung kapalit, may product ang 6,000, insurance, medical check-up, scholarship, webpage, online tayo, ATM, sales kit, and discount. Lugi, hindi. Hindi. Kung medyo masama loob mo, yung pangalawa, napakaganda yan. Shortcut of success yan. Kahit pa paano, di ba? Pamundo rin yan. Diba? So, halagang 7,980 lang. So, kaibigan, value for money ang package. Okay, makikita nyo yung pagkakaiba sa ibang network marketing. Kasi yung sabi na iba, pag networking yan, lokohan yan eh. Diba? Ang dami, marami pa nga sabi iba eh. Nauna lang kumikita dyan. Nagsasara naman yan, hindi naman tumatagal yan. Kaibigan, kung hindi tatagal, 8 years na tayo. Tama ba? And good news doon kasi bumili ng AIM Global ng sariling lupa dito katabi ng ng SEC, katabi ng Porsche sa EDSA, papatayuan na po ng sariling building. Di ba? So ganun katindi. Di ba? So kung question nyo na nauna lang kasi kayo kumita kasi nauna kayo ipapakita ko sa inyo yung format para makita nyo na kahit nahuli ka, pwede ka kumita kagaya namin. Klaro ba yun? Okay? So negosyo na po pag-uusapan natin. Question, paano kumita? Kaibigan, ang gagawin mo lang after sumali ka, ang trabaho mo lang mag-invite. Tanong, mahirap hindi? Hindi mahirap yun. Ang pag-i-invite, hindi ka nagpe-present. Kaya nahihirapan yung iba kasi pinipresent nila yung pag-invite. Ano bang present? Binabanggit yung product, binabanggit yung negosyo, humahabang usapan. Tama ba? So dalhin mo lang dito, kahit sa anong paraan, talian mo, kadena mo, isako mo, itaktak mo, upo, makinig ka. Tama? Ganun lang. So bahala ka, diskarte mo na yon. Para sa akin, kinidnap ako, yun ang way niya eh. Tama? Kasi kung diniretso niya ako na may pag-uusapang negosyo, hindi ako pupunta. Tama ba? Anong malay ko sa negosyo niyan? Kaya sabi niya, date, mag-i-enjoy daw ako. Siyempre ako, punta naman, katangahan ko. Seminar pa lang pupuntahan. Pero hindi ko pinagsisiyan. Kasi sinabi niya, ang sa isip kong, pagbigyan ko lang siya, hindi ko alam, pangarap ko na sa buhay pa lang pinagbigyan ko. Tama ba? And malay mo kaibigan, ikaw ganun din. Tama? Na itong gabing to, ito na pala yung pangarap mo na napagbigyan mo na. Guys, ngayon, paanong kitaan dyan? Ang trabaho mo mag-invite. After mag-invite, pag sumali, meron kang income na tinatawag na direct referral bonus. Ano tong direct referral bonus? Kikita ka ng 500 pesos per head. Ang laki, di ba? Ba't ang iba nakasimangot? Isa lang sumagot, yes. Alangan pa. Singaw pa sa ilong ang sagot. Milyon pinag-uusapan, tapos 500 pesos, di ba? Kaibigan, lahat ng malaking bagay nagsimula yan sa maliit. Okay? Pangalawang income, Yung pangalawang income, pairing bonus or match sales bonus. Ibig sabihin, pag nagpares, may 1,500 ka pa per pair aside sa direct referral. So, dalawa lang yan. Klaro? Okay. Ngayon, paano yan magmamaniobra? Eto guys, ang sistema natin is binary. Pag sinabing binary, left and right. So, dalawa lang yung tatakbo. Meron ka lang left and right na sales bonus. Okay? So, ganyan yung structure. Ikaw to. Ang iba, pag nakikita ang bilog, nandidiri. Ganun din yan. Pare-parehas lang yan. Diba? Okay. Ikaw yan. Kaibigan. Yung mga kakilala mo, imbitahin mo dito. Nakita nyo ang package value for money. Tama? Pag sumali yan, yung inimbita mo, yun din ang makukuha niyang package. Clear? Okay. Example, nakapag-invite ka sa kay A, sumali. So may kita ka ngayong 500 pesos. Hindi extra income na yon, tama ba? Magkano ang regular rate ngayon pag ordinaryong empleyado?
Ha? O, 446, may ano pa yun, may tax pa yun. O, yun. So, pag may ano ka, dagdag na to. Madagdagan mo na ngayon. So, aside sa, sa direct referral, kailangan po hindi lang isa. The more na mas marami, mas maganda. Basta ang pinaka-minimum, kailangan may dalawa ka. Klaro? So, aside sa kay A, imaginein mo ito, iniimbita niyan, sumali, bumili ng package, may another 500 pesos ka na referral bonus ulit. Klaro ba yun? So, ngayon, may income kang 1K sa direct referral. Since nag-pay ngayon, nagpares, may kita kang 1,500 pesos. Klaro po ba? Sa yun ang tinatawag na pairing bonus. Mas malaki yun. So, i-plus natin yung 1,500 sa 1K, lumalabas may income kang 2,500. May tax tayo dahil legal tayo, automatic, pag in-encash natin, may tax na 10% at processing fee na 50 pesos. Okay ba yun? Okay? Question. Etong si A at si B, dahil may sarili na rin silang network, ang tanong, may kakilala yan? Wala? Meron, hindi naman yan alien. Tama? So, kung ikaw may kakilala, sila rin may kakilala. Tanong, yung kakilala nila, kakilala mo pa ba? Hindi na. Posibleng kakilala, posibleng hindi. Tama ba? Okay? So, ngayon, nag-imbita to. Pag nakapag-imbita, nakapagpasali. Nag-member. Nakapagpa-member siya sa kay C, nakapagpa-member siya sa kay D. May kita rin siya ngayon na 500, kagaya mo, kumita rin siya ng tagpa-500 na referral bonus, and nag-pay rin din, may 1,500 din. Kung kumita ka ng 2,500, si A nakapag-invite ng dalawa, may kita rin siyang 2,500. Klaro ba yun? Napansin nyo kung anong kinita nung nasa taas, yun din ang kinita nung nasa baba? Paunahan, hindi. Eh bakit lumalaki yung nasa taas? O, tingnan nyo, mamaya, doon tayo papunta. Kaibigan, eto ngayon, si C at si D, question, invite to ni A. May kita ka wala na nasa taas? Wala pa. Bakit? Bro, paki naman ng tubig. Okay? So kanina, kung titingnan nyo guys, ito may kita. 2,500. Ito, kung ikaw na sa taas, imagine nag-invite ito ng dalawa, hindi ka kumita ng direct referral. Bakit? Hindi mo yun invite eh. Klaro? Eh, di ba nag-pairing sila? Dapat magpe-pairing din ako. No. Dahil si A, lahat ng left and right niya, left mo lang lahat. Nagets siya oh? Ang kabila na pampares mo sa right side. So, kailangan dito mag-produce para magkaroon ka ng pares para mapakinabangan mo. Tama ba? So, ibig sabihin, hindi siya paunahan. Kasi, kahit nauna ka, kung mas masipag yung sa ilalim, lalampasan mo pa. Klaro? Simple explanation. Sa akin, yung nag-invite sa akin, nagiging instrument siya sa pagyaman ko. Hindi siya tumuloy dahil anak mayaman naman siya talaga eh. Parang napagtripan niya lang ako na imbitahin. Siguro sa pangungulit ko, wala siyang may ma-invite. Ay, may naalala daw siya. May nangungulit pala sa kanya na isang linggo, tinitext inaaraw-araw siya. Gusto niyang bawian. So, ako na-imbita niya. So, nagkataon ganon. So, kaibigan, eto, pag nakapag-invite naman ngayon si B, kailangan mo siya tulungan. Gets? Pag ikaw tutulungan mo si B, pag nakapagpasali siya sa kay A, nag-member, automatic may 500 siya na referral bonus, ikaw, na nasa taas ano mangyayari sa'yo? Dahil nag-pay ngayon, si D at si A, si D galing sa left, si A galing sa right, ikaw na nasa taas may 1,500 ka. Klaro? Nagets siya, oh, guys, ganun ang mangyayari. Pag ito naman nakapag-invite naman si A sa kay F, may kita rin si A na 500 pesos. Pero since wala pa siyang kabila, wala pa siyang right, wala rin siyang pairing. Ikaw ngayon, since si C ngayon, nag-pair sa kay F, automatic may 1,500 ka na naman. Napansin niyo yung structure? Hindi pyramiding. Ang tawag dito, 1-1 binary. Gets? Okay. Kaibigan, ang invite nito, hindi mo nakakilala. Pwedeng umabot sa ibang lugar, sa ibang bansa. Tama? Ngayon, ang goal mo dito, tulungan mo na lang to. Kung ito marami na dito, at ito konti pala sa kabila, pag may invite ka pa na iba, hindi mo na pwede ilagay sa'yo yan. Halimbawa, invite mo si C. Bawal na yan i-direct sa'yo. Dito mo yan ilagay kung wala pa si B. Para matulungan mo siya. Ilagay mo dyan si C, ang tawag dyan, spill over. Klaro? Ang 500 pesos po, aakyat sa'yo yan. Kikitain mo yung 500 na direct referral. Kasi ikaw yung nag-invite kahit nilagay mo sa kanya. Aside from that, may pairing ka pa na 1,500 dahil may pondo na sa kabila. Ang magandang part dyan, ngayon may pondo na si, nag-pairing din siya, kumita rin siya ng 1,500. Nagets siya, oh? Guys, simple lang ang format. Diba? Etong mga to mag-iimbita dahil sa napakaganda ng opportunity, napakaganda ng produkto, ang ganda ng kapalit. Pag dumami, hindi mo na mapipigilan. Bakla nga, dumadami, walang matres, hindi mo na napigilan, dumami.
Tama ba? Eh, ikaw pa kaya, babae. Diba? Guys, you just imagine, nung time dati, nung nakita ko yung negosyo, sabi ko parang imposible. Diba? Pero after nung pinakita sa akin ito, yung bilog-bilog na to, kaibigan, hindi ako nakatulog. Sabi ko, grabe, isipin mo hindi mo nakakilala, kumikita ka pa, hindi para kang si Henry sisilusyutan yan, kahit wala ka nang ginagawa dito, may pumasok sa ilalim, automatic may 1.5 ka. Tama? Last 2 weeks, nagpunta kami nila Up Maylin, nila Up Carlo, nila Joseph, unsi kami, nila Bernard, nila Jack Concepcion. Nag-trip kami ng Beijing. Okay? Nagbiyahe kami ng Beijing. So, pagdating doon, grabing init. Tapos yung mga pagkain, naninibago ako. Pag uwi ko, tinubuan ako ng pigsa. Hindi ko nasasabihin kung saan sa puwet. Nasa dami ng matubuan doon pa eh. 1 week, hindi po ako lumabas. Nung last week lang. Kaya hindi ako speaker ng nakaraan kahit nakaano. 1 week hindi ako lumabas, kaibigan. Guys, sa isang linggo na hindi ako lumabas, siyempre wala akong expenses. Tama? Kung ano inisita ng doktor, kailangan mag-antibiotic o inumin ko, yun lang. Hindi ako pwedeng lumabas. Ang kinita ko po, 500,000 mahigit. Isang linggo. Nagets nyo? Why? Bakit ako kumita ng ganong kalaki? Ang downlines ko right now, nasa 150,000 na. Mapipigilan ko yun, hindi. So, ibig sabihin, kaibigan, after ilang years, nagtanim ka ngayon, nag-imbita ka ng tao, yung mga taong nasa ilalim, hindi mo nakakilala dyan. Malamang ang mindset mo, hindi ka magaling. Malamang konti ang contact mo. Malamang parang imposible sa akin yan. Ang kakilala mo, tandaan mo. Hindi mo kakilala niya. Ang pinakamaganda dyan, lahat ng taong pumapasok sa ilalim, yung ability nila, mamamaximize mo ngayon. Si Henry sisilusyutan, kaibigan. Hindi naman sila matatalino. Ang daming taong magagaling na nagtatrabaho under sa kanila. Kaya sila kumikita ng ganun kalaki. Kahit gaano mo kagaling, kaibigan, kung mag-isa ka lang, tandaan mo, pag hindi ka nagtrabaho, wala ka ng income. Tama mali? So, ibig sabihin, sa ganitong proseso, guys, para kang ang concept ni Henry sinilusyutan, kaibigan, ina-apply mo sa sarili mo. Dito hindi tinitingnan kung bata ka, kung anong status mo sa buhay. Imagine niyo na lang kung anong buhay ko before. Sabi ko pag bukas, pag nakita kayo, pumunta kayo sa junk shop. Kung ano yung nagtatrabaho sa junk shop, kaibigan na makikita mo, babad, init at ulan, ang dungis, yun ang trabaho ko nung araw. Nung ako na-invite. Guys, alam nyo, maswerte lang na hindi ako na-judge nung nag-imbita sa akin. O baka walang talaga siya maimbita. Kaibigan, alam nyo, dito lang nagbago yung ano. Sabi ko, ito na lang yung chance ko. Sa pagiging empleyado, kailangan ko makatapos para magiging matalino, para magkaroon ako ng magandang posisyon, para magkaroon ako ng magandang income. Tama ba? Guys, pero sa ganitong proseso, ang mga papasok sa ilalim, hindi mo nakakilala. Lahat ng pumapasok, 1.5 yan. Tama? Kanina may tumatawag sa akin, downline ko, taga Iloilo, kaibigan. So, nagkataon lang, may mga concern ng mga inayos kasing kakilala niya na-invite, tapos iba din na-invite. So, nagko-consult kung anong gagawin. Isipin nyo, ang mga sumasali, alam mo kung anong tao yun? Major. Major po, active sa service. Nag-7 sa kabaliwan. Lahat pinano. Ang kabila niya, kompetensya niya rin, kernel. Ang problema, yung kakilala nun, tao ng isa. Siyempre kung tao nun, doon di niya papasalin. Sabi ko, wala akong magawa kasi kahit saan kayo pumasok, may 1.5 ako dyan eh. Kasi downline ko eh. Hayaan mo na lang ang tao magdesisyon. Kung saan sasali yung tao, doon ka. Di ba? Guys, alam nyo, may mga nagiging nakakatawa. Nagkaroon ako ng downlines ng mga PBA under kay Rani Fontanilla. Di ba? Ayan, may mga... Ang magandang part doon, hindi lang po akong kumita. Ang daming sa ilalim ko na mga kumita. And dito po, marami ting mga top distributor na mga ordinaryong karigina, tulad, andyan sila ni Nestor Gonzaga, isa mga nakita ko kanina, si Brian Bibi. Way back nung araw, kaibigan, mga ordinaryong empleyado lang yan. So, guys, itong concept na to, kung nakita mo kaibigan, napakasimple lang. Pero dahil sa bilog-bilog na yan, diyan ka yayaman. Bakit? Hindi mo na mapipigilan yung ilalim. Lahat ng pumapasok may 1.5 ka. Tanong hanggang saan? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tama? Maganda o napaganda? Kaibigan, ang company, ang ginawa ng company, para hindi malugi, naglagay lang silang tinatawag na safety net. Okay? So ano tong safety net? Ang safety net, limit na income. Ibig sabihin, kahit gaano kadami, araw-araw po ang pumapasok sa akin na sa 200 plus heads total. Hindi ko na mapipigilan yan. Ang babayaran lang, kaibigan, sa isang account mo lang, kahit ito karami ang nagme-member,
Araw-araw. Ang babayaran lang dyan sa'yo is only 16 pairs lang per day. So magkano 16 pairs per day? Equivalent po sa 24,000 per day. Yan lang ang maximum income. Malaki o napakalaki yan? Napakalaki. Kaibigan, hindi sarado 24,000 na cash. Why? Another safety net ng company, may tinatawag na fifth pair. Anong fifth pair? Pang-5 pares. Ibig sabihin, first pair, second pair, third pair, fourth pair, cash, 1.5. Pagdating ng fifth, 1.5 din. Yun nga lang, worth of products na. Libre kape mo, Colidos, white light, perfect white. Tama? So, hindi ka nabibili. Kaya ako, pag uminom ako ng wala white light, hindi ko na in-spray. Binubuksan ko ng buti, ginaganon ko na. Di ba? Oh, kasi libre products eh. Di ba? Pag nagtimpla ako ng kape, medyo matagal, kalahati na lang, hindi na mainit, itapon mo na yan. Dahil mag-i-expire lang, daming paper eh. O, timpla ka ulit. Kaya pag may bisita ka, pag may bisita ako, inaabot sa nervyos sa dami ng kape. Di ba? Oh, so, siyempre, na-nervyos na yan, sumasali. Okay? So, kaibigan, anong paper? Ang purpose ng kumpanya, reorder sa kanila para hindi na, kahit na hindi ka bumili ng produkto, safe para kumita. Kasi both sides. Kailangan kumita ang distributor, kailangan kumita rin ang kumpanya. Dahil pag hindi kumita ang kumpanya, distributor ng kumita, hindi tayo magkikita-kita ng mahaba. Tama ba? Diba? Maghihiwalay tayo niyan. So, computed ng kumpanya. Kaya kung titingnan mo, sa 16 na pares, 3 paper, 15, 15. So, lumalabas po, worth 4,500 pesos worth of products. Okay? Ang 13 pairs, lumalabas 19,000 pesos per day. Or 19,500. Lumalabas itong pinaka-maximum income. 117,000 per week, maximum income. Equivalent mo yan sa 1 month, lumalabas ng 468. So, ibig sabihin guys, ang 7,980 mo, ang potential income, kasya, gross, 468,000 gross income. Hindi ko na sinama yung yung fifth pair na worth of product pag binenta mo, convert mo sa cash. Guys, kalahating milyon kulang-kulang. Tama? Malaki o napakalaki? Oh, napakalaki kaibigan. Tanong, Charles, bakit po kayo kumikita ng 2 milyon per month? Lalo na si Joseph Lim, yung top 1, formerly top 1, na nagiging Hall of Famer din. 2.5 to 3 million yun per month. Kasi nung last year, bago kami tinanggal, ako yung top 2, siya yung top 1. So mas malaki yun, kaibigan, ang kinikita sa akin. Okay? So titingnan mo, anong sekreto? Di ba may limit? Yes, may limit. Yun nga lang, yun ang sinabi ko kanina, itong basic format ng income natin, ng marketing plan, ngayon kung gusto mo kumita ng malaki, huwag ka kumuha ng one head. Depende sa pangarap mo na gusto mong mangyari dito. Nagets nyo ako? Kung hahabol mo, mabilis na kitaan, kaibigan, sa mabilis na panahon at magsiseryoso ka, kumuha ka ng 7 heads. Ang tawag dyan, business package. Ano tong 7 heads? Imbis na isang account lang, ang isang account, 7,980. Tama? I-times mo yan. Sa 7 heads, lumalabas yan ng 56, round off na lang natin. 56,000, ito yung investment mo. Malaki o napakalaki? Napakalaki. Pero bumili ka ng brand new na gulong ng kotse, 4 na kariton, kaibigan, hindi magkasya yan. Tama ba? Diba? Iba nga, bisikleta, mga high-end na bisikleta, hindi lang ganyan ang presyo eh. So ngayon magkaroon ka meron kang 7 accounts. Okay, expand natin ng konti. 56,000, mamuhunan ka sa negosyo. Kaya ba patakbuhin o kumita ng 100,000 sa panahon ngayon? Pwesto pa lang, rental, wala na. Pasinin nyo na lang yung mga estudyante. Nag-invest yung mga magulang. Tama? Malamang hindi na 60,000 para matapusin yung college. Tama ba? Ang tanong, ang laki ng ginastos, pag nagtrabaho, magkanong kita? Minsan, mas malaki pa yung ginastos kaysa kinikita eh. Tama ba? So, ibig sabihin lahat ng bagay, kaibigan, may investment. Mamuhunan ka ngayon, traditional, kaibigan, rentals pa lang, wala na to. Totoo lang, hindi to puhunan pag negosyong pinag-uusapan natin. Tama? Pero dito po, makukonsider natin na maganda na siyang structure. Very important sa business, tandaan niyo yung structure. Okay? So, 7 heads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saglit na lang tayo. So, yung 7 heads na yan ngayon, mayroon yung left and right. Ang lalagyan mo na lang, ito lang 4. Yung si number 4, lalagyan mo ng left and right. Si number 5, si number 6, si number 7. Okay, tanong. Charles, 56,000 itong cash out. Magkano ngayon ang babalik na product? Simple lang, balikan nyo na yung package. 6,000 in every package. 6,000 times 7, lumalabas 42,000 worth of products. Di ang dami kong produkto pala. Yes, ilan yan? 35 boxes. Anong gagawin ko dyan? Diba?
pwede mong pag may bumili, ibenta mo. 'Di ba? Pwede mong laklakin. Pwede mong investment, 2 years sa expiration yan, buong family. Tama? Okay? So hindi naman siya practical siya kung mabibenta mo mas maganda. Meron kang 7 scholarship ngayon, ang insurance iisa lang. Ang medical check-up iisa lang. As long iisang pangalan lang ang ginawa mo. Klaro po ba 'yon? Nagets niyo ako? Okay. Ganito 'yon. Ngayon sa pinuunan mo after ma-encode ang 7 accounts mo, mayroon ka ng income diyan na 500 and 1,500. Sa sarili mo palang structure. Dahil babalik tayo sa income na 500 na referral and 1,500. Tama? Okay. So ngayon may income ka, makikita itong number 1, number 2, number 3. Klaro? Ang total computation yan, i-highlights ko na lang, ang income lahat yan is 10,500 kasama referral at pairing. Yung tatlong kumita. Klaro ba yun? May tax tayo, so lumalabas 9,300. Ngayon, so, kung titingnan mo, may product ka 42,000 plus bumalik 9,300 na worth of cash, kaibigan, konting-konti na lang. Tama? So, ang kapalit, meron ka pang mga scholarship. So, ito ngayon, may 8 kang linya. So, yun ang structure. Kailangan mo magkaroon ng 8 persons. Tanong, 8 lang bang kakilala natin? Hindi. Tuturuan ka pa dito kung paano ka magiging effective mag-invite. Attend ka lang ng training, libre na po yun. So ngayon, 8 tao i-goal mo. Ang dami pong nakakabuo nito. So yung 8 tao yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan ang structure. Assuming nagkaroon ka ng goal set. 1 month mo nagawa, na kompleto mo, 8. 8 tao, ang income ngayon, kikita to si number 4, number 5, number 6, number 7, plus akyat sa taas. Una, yung number 4 mo na account, nalagyan mo ng left and right. May income na 500 and 1,500. Lumalabas, 2,500. Tama? Ito 2,500 din. Ito 2,500 din. Ito 2,500 din. So, 2,500 times 4 lumalabas, 10,000. Klaro? Akit pa dito sa taas. Wala nang direct referral, pairing na. 1,515 kasi pumasok ng mga referral sa baba kung sinong dinugtungan. So, automatic may 1,515 to, may 3,000 to. So, 3K plus 3K, lumalabas 16K na lahat. Tama po ba? Akit pa dito sa kay number 1. Di ba? Same time, same effort. Pero yung nilalagyan mo patintaas na dadamay. So ilan ang sa left? 1, 2, 3, 4. 4 ang sa left, 4 ang sa right, 4 na 1,500. Magkano? 6,000. 6,000 plus 16,000 magkano total? 22,000. So kung may tax ka na lumalabas, minus mo lang yon na 10%. So guys, sa isang buwan mo kung nagawa mo yan, may income kang 22,000 na income. Okay? Kung part-time mo yan or full-time mo man ginawa. Pero what if? Kung inaral mo yung 7 heads at nagkaroon ka ng target na prospect na puro nagiging 7 heads ang kinalabasan. Ibig sabihin, kung nag 7 heads ka, ang pinapaliwanag mo rin, puro 7 heads din. Kung puro 7 heads din ang sumali, under sa'yo, kaibigan, yung mga ma-invite nyo po, yung kikitain mo, hindi na po 1,500. Bakit? After ma-encode yan, 7 pares ka agad, 10,500 na. Gets? So ito, kumita na ng 10,500, 10,500, 10,500, 10,500. Magkano yan? That is 42,000. O makit pa dito sa kay number 2. 7, 14. 14 ang left, 14 ang right, 14 pairs, lumalabas 21,000. Plus another 21,000, lumalabas another 42,000. Nagets siya, oh? Akit pa sa taas. 7, 14, 21, 28. 28 ang left, 28 ang right, 28 na 1,500, lumalabas another 42,000. Kung 7 heads lahat, na kompleto mo, sa 8 linya, kaibigan, ang kita mo 126,000. Nagets siya? Imagine mo to, kaibigan. Yung mga na-invite mo, kung isang buwan mo nagawa, puro 7 heads, 8 linya, nag-7 heads, may 126 ka. Imagine mo, hindi man ganun kagaling sila kagaya mo. On a next month, nag-imbita lang to ng tagda-2 7 heads, times 2 nito ang kikitain mo. Kung 4 ang naimbita, kalahati ng nagawa nila, times 4 nito ng kita mo. Kung nagawa nila kagaya ng nagawa mo, milyon ang kikitain mo sunod na buwan. Nagets siya ako, kaya dito kaibigan, ang labanan, hindi siya paunahan, paramihan actually ng accounts. Tama? Paramihan at pasipagan. O, sabi ng iba, di ba? Sabi ko na nga ba ganun din pasipagan lang. Wala naman talagang tamad na kumikita Tama ba? Dahil principle sa Biblia, sabi ng Diyos, kailangan magiging kagaya tayo ng langgam. Tama?
Kailangan magiging masipag ka. Ang magandang bagay doon, ang sipag mo, pwedeng ibigay ang pangarap mo kaibigan. Kaysa isang bagay na ginagawa mo, paulit-ulit mong ginagawa, ang sipag mo, pero wala nangyayari, di ba nakakapagod yun? Tama ba? Di ba? Yun nga lang, pag ikaw yumaman, stress lang talaga. Kung stress ang hirap, stress din yumaman. Pala yung sinasabihan. Bakit? Una, kotse. Mamimili ka, anong bibilin mong kotse? Pag umalis ka, stress ka, anong gagamiting kotse? Tulad kanina, palis ako. Sabi ng isang driver ko, Kuya, anong gagamiting kotse? Sabi ko, ikaw mahala, gusto mo dalhin mo lahat eh. Di ba? So, ganun katindi. So, at least positive stress, di ba? Ay, ang problema mo dito pag hindi mo, halimbawa, kagaya ngayon, kung active, pag nandito ka sa status kagaya namin, na kumikita ka, pag hindi mo nagastos ngayon, kinabukasan lalaki na siya eh. So, magiging problema yan, tama ba? Di ba? Kaya pag isang linggo wala kang ginawa, eh, sobrang laki ng kikitain mo. Tama? At least masarap na problema, tama ba? Okay? So guys, simple lang po. Kung ako tatanungin nyo, nung ako nagsimula, ilang structure, kaya ko po pinaliwanag kanina kung bakit kami kumikita ng ganong kalaki. Kasi ang structure namin, ang total po na kumikita sa akin right now is nasa 10 heads. Ang max out araw-araw, 5 heads. Na 16 pairs. So ganun siya ka ano. Guys, kung titingnan nyo, sige tuloy nyo po. Thank you sa inyo palakpak. Kung nag-gets yung mga sinasabi ko kaibigan, sa sobrang laki minsan hindi ka maniniwala. Kalahati na lang nasasabihin ko. Tama? Kalahati ng resulta ko kaibigan after 8 years, yun ang mangyayari. 1 million ka per month. Not bad. Tama ba? Dahil dalawa lang naman eh. Pwedeng may mangyari, pwedeng hindi. Ang importante kaibigan, ito lang. Sumubo ka kaibigan. Tama? When I started this business, hindi naman ako nakapag 7 heads. Dahil, bakit po? Wala akong 56,000, wala akong pera. Tama ba? Okay? Pero that time, buhay kaibigan, nabuhay ang pangarap ko. That night, hindi po ako nakatulog. Puro bilog-bilog yun nasa isip ko. Nakalimutan ko yung nag-invite sa akin. Di ba alam mo yun, kahit saan ka, kahit patay ang ilaw, puro bilog yung nakikita mo. Ito, kag-uwi mo mamaya kaibigan pag hindi ka nakatulog at ito nakikita mo, bilog-bilog, good news, sign of success yun. Pero pag uwi mo mamaya at nakatulog ka ng mahimbing kaibigan, isa lang ibig sabihin nun, tanggap mo na mahirap ka na magiging mahirap ka habang buhay. Tama ba? Di ba? Guys, alam mo nung time na yun, grabe, hindi ako makatulog. Sabi ko, ito na yung chance ko. Ito na yung break ko sa buhay. Ang problema, wala akong pera. Tama? Malamang yun din sa mga first timer ngayon. Na-appreciate nyo, malamang. Tama ba? Di ba? Maganda ba yung negosyo natin? Klaro po ba yung pagpaliwanag? Magaling po ba yung speaker? Gwapo po ba ang speaker? Oh. Guys, yun din tayo magkakasundo. Sa uli, kaibigan, simple lang, na-appreciate mo. Pero malamang, ito nga sa isip mo ngayon. Kaso lang, wala akong pera eh. Tama ba? Marami akong ipa-priority. Guys, problema mo pera, dati problema ko rin yan. Simple lang. Sorry. Ang naging problema ko pera, sinabi ko lang sa sarili ko, pag hindi ko sinolusyonan, after 1 year, 2 years, 3 years from now, maramang problema ko pa rin ng pera. Tama mali? Kaibigan, ang solusyon, gawan mo ng paraan. Tama? Kaibigan, alam mo, hindi ako nakatulog. Sabi ko, dalawang pwedeng mangyari. At least kung hindi man ako magiging successful, sumubok ako. At least bata pa ako sumubok. Tama? Kaibigan, ginawan ko ng paraan. Tinawagan kong nanay ko kinabukasan. Nay, kamusta kayo? Sabi ng nanay ko, okay naman anak. Balita ko umalis ka na doon sa tita mo kasi kapatid niya yung tita ko, yun yung nagiging ano ko dati, yun yung tumulong sa akin na nagpasok para maging pahinante. Oo, kasi nay, good news. Anong good news? Mag-a-abroad po ako. Oo nga, balita ko eh. Nagsabi siya eh, nay, good news, tanggap na ako. Nanay ko, sa cellphone, ramdam ko, tumatalon eh. Diba? Talaga anak, buti naman anak, tumino ka na. Yun nga lang na, yung problema, may placement fee. Ha? Magkano placement fee? 30,000. Nay, yung problema ko, wala akong pera. Iniyakan ko nanay ko sa cellphone. Na ito na lang yung break ko. Anak, magkano lang naman ang sahod ng kapatid mo doon? Naalala ko kasi yung kapatid ko nung nag-abroad. Matalino yun, kabaliktaran ko naman yun. Guys, alam niyo walang perang nanay ko pero pinangutangan. Dahil gano'n naman ang mindset natin eh. Tama ba? Tignan mo sa POAA, mag-observe ka sa POAA. Huwag sa tapat ng POAA ha. Sa POAA lang. Sa POAA, bakit ano meron doon sa tapat? Hindi masama yun, maganda din yun. Guys, sa POAA, totoo lang, kaibigan, ang tao nakapila, nangangarap mag-abroad, pero tatanungin mo, hindi lahat may pera yan. Tama ba? Pero the moment papunta ng ibang bansa na tanggap, kailangan 100,000, gagawa ng paraan ipapangutang yan. Bakit? Dahil naka-mindset, baka pag ako nakapagpunta ng ibang bansa, baka pwede akong masenso ang buhay at mabagong buhay ko. Tama ba? Nagets siya ako? So ganun din. Ang sabi ko sa nanay ko, Nay, pagkakataon ko na to, tulungan mo ako.
Alam yung ang nanay, siyempre, nakikita naman pag anak. Tapos, iniyakan ko pa, kunwari na yun, dahil sa cellphone lang naman. After 3 days, tumawag nanay ko sa akin. Anak, good news, nakautang ako ng pera. Nakagawa siya ng paraan, 25,000. Pinadala sa akin, nay, padala mo na yan. Pagpadala sa akin, isa lang po ang pinuntahan. 3 heads sa InGlobal. Di ba? So I started this business, kaibigan, 3 heads ang kinuha ko. Hindi po ako nakapag 7 heads. No? Yung pinadala ng nanay ko na 25,000, sinali ko po. So ganyan yung structure. Okay? So 3 account. Sayang kasi 3 account lang Alam mo guys, ginawa ko yung negosyo. Ang problema lang, excited ako. Siyempre, kasali ako. Ang dami ko nang inimbita. Yung iba hindi sumasama. Ito po matindi. Pag sumama, ito yung sasabihin, sige, ikaw muna. Pag kumita ka na, saka na kami sasama. Paano ikikita? Hindi kayo sumasama. May kita ba ako dyan pag hindi kayo sumama? O sige nga. Tama ba? Ang matindi doon, ang daming magsasara din yan, kailokohan yan. Huwag ka dyan maniwala, scam yan. Ang dami kong okay na sana kung good luck. Lahat ng negative, marami kang maririnig. Pag nagsisimula ka, lalo na pag wala kang result. Tsaka siguro, nung time na yun, yung itsura ko hindi ka panipaniwala. Di ba? So, normal ang negative. Alam nyo guys, naisip ko dito, wala akong masyadong kakilala. Dahil nadayo ako sa Maynila Ang ginawa ko po, umuwi ako sa probinsya namin. Pag uwi ko, tanghaling tapat, dumating ako sa bahay, nagulat nanay ko. Kala ko mag-abroad ka na. Sabi ko na, sana si tatay. Bakit? May good news. Akala siguro nila, dispedida. Di ba? Kasi nga sabi ko, pa-abroad ako Bumaba yung tatay ko. Bagong tulog tayo. Kamusta po kayo? Okay na ba't ka namimigla? Kamusta paalis ka na ba? Ano bang nangyari? Tay, good news. May good news tayo. Usap tayo. Umupo kami, sabi ko sa kanila, tinapat ko na agad. Tay, nay, diretsuhin ko na kayo. Hindi ako mag-abroad, yayaman tayo. Di ba? Kayo nga, natatawa Di ba? Yung tatay ko, hindi nakangiti, hindi natatawa. Natulala. Tinignan ang itsura ko, ganun pa rin, damit ko ukay-ukay, paano ko umalis, pag uwi ko, yun pa rin ang suot ko, kupas na. Wala nagbago. Sabi yan, baka kalukuhan yan Tay, nay, paliwanag ko muna. Kumuha ko ballpen papel, lamesa. Nay, open-minded lang kailangan. Nag-drawing ako ng bilog. Ako to, diniretso ko na. Ako to. Yung mga taong naimbita ko, eto, nay, tay, automatic yan, may 1.5 ako dyan. Dinamihan ko yung bilog-bilog, halos mapunit yung papel, inampas ko pang lamesa. Dito, sa 1.5 na yan, yayaman tayo. Excited ako, tagaktak papawis ko. Tinitingnan ko yung dalawa, yung nanay, tatay ko, yung nanay ko, mangyak-ngyak. Yung tatay ko, hinawakan ako bigla sa kamay. Tama na yan. May tanong ako, tay, bakit po hindi klaro? Klaro-klaro Kaya sagutin mo ako ng diretso Sagutin mo ako ng diretso, huwag ka magkamali, tamaan ka sa akin. Yung nanay ko, kinakabana Sabi ko, bakit po? Saan mo dinala yung pera? Yung pinangutang na 25,000. Sinali ko po dito. Yan ang sabi ko. Sabi ng tatay ko. Alam mo, parang muntik na ako suntukin ng tatay ko Alam yung sa galit? Dahil doon pa lang pala, bago pa mangutang yung nanay ko, sinasabihan ng tatay ko, huwag ka maniwala, bahala siya dyan. Yung nanay ko ginawa ng paraan. Yung nanay ko umiyak bigla. Kasi bakit? Grabe sinabi sa tatay ko, ikaw kasi, ginanon pa sa ulo. Utak Julins ka Sinurot-surot pa Tingnan mo muna bago ka maniwala sa kausap mo, para paniwalaan mo yung abroad-abroad na yan. Ang taong yan, simula elementary, wala nang ginawang matino sa buhay sa eskwelahan. Problema na sa eskwelahan. High school, 3 eskwelahan, puro kick out. College, first year man lang, hindi tinapos. Tapos naniwala ka, pinahamak. Sabi sa akin tatay ko, ikaw, wala na nagawang matino sa buhay mo, pinahamak mo pa kami. Pinahamak ko pang nanay mo, yung nanay ko nung umiyak. Doon po ako nagising sa kabaliwan ko. Bakit kaya pala ako sumali dito? Diba? Yun. Diba, nakita mo yung nanay mo umiyak. Sabi ko, ba't pala ako sumali dito? Mali atang desisyon to Isa lang sinabi sa akin ng tatay ko na hindi ko nakalimutan. Tigilan mo yan. Gumawa ka ng paraan kahit sa anong paraan dahil may interest yung pinangutang mo. Pag hindi mo binayaran yan, huwag ka na magpakita at kakalimutan ka naming anak. Pinapahamak mo kami. Wala nang ginawang matino sa buhay mo. At tandaan mo yung sinasabi mo yung pinapaliwanag mo na networking na yayaman ka dyan. Imposible mangyari sa yan. Tandaan mo yan. Wala mangyayari sa yan. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Huwag ka nangarap ng mataas masyado. Dahil pag bumagsak ka, sobrang mababalian ka. Yun ang sinasabi sa akin ng tatay ko. Guys, that night,
iniisip ko yung mga sinasabi ng tatay ko, pero binalikan ko lang yung hirap sa buhay na doon ako kumuha ng motivation. Kaibigan, lumaki po ako, mahirap buhay namin. Totoo lang. Naalala ko po, high school ako, ang dami kong girlfriends. Totoo lang. Hindi sa pagyayabang po. Di ba? Kung gaano ko kagwapo, ganun kapangit bahay namin. Totoo. Kaya nahiya po ako dalhin sa bahay. Di ba? Nahiya po ako, totoo. Nahiya ako. Simula simpleng bagay, pinaghihigpitan po kami. Toothpaste na toothpaste, pag nag-toothbrush ka, makita ka ng tatay ko, ang dami mong nilagay sa toothbrush mo. Ba't ang dami niyan? Abuso ka. Parang may factory ng toothpaste Ito hindi po bumubula. Sabihin ng sabon, kainin mong sabon. Gusto mo tayudan para bumula yung bunganga mo eh. Ganun ang pilosopo tatay ko. Diba? Tapos toothpaste ka, ang toothpaste namin nun, Maxam. Naalala ko yung Maxam, di ba? Yung China made. Maanghang yun. Wala ibang color, white lang eh. Tapos siyempre, pag pinipit-pit mo, pag paubos na yung brand name nun, napupudpud. Di ba? Pag ubos na yun, pit-pit na, wala ka nang mailabas, kakapit-pit mo, hindi mo pwedeng itapon yun. Pag tinapon mo, dapat ang karapatan lang magtapon nun, tatay ko lang. Pag tinapon mo, naganap siya ng toothpaste, saan ang toothpaste natin dito? Dahil wala na po, tinapon ko na eh. Wala nang laman. Ano wala? Kunin mo. Kunin sa basurahan ha. Pit-pitin yan. Ano wala? Ikaw, buisit ka talaga. Pit-pitin yan sa harap mo. Tayo ginawa ko na yan. Papasagasaan ng kamay ano. Tayo ginawa ko na yan. Kuha ka ng ano? Kuha ka ng gunting. Kuha ka ng gunting, guguntingin yan. O kukutsilyo yun, bubuka sa gitna. Lalagyan ng tubig, akin na toothbrush mo. Oh. Diba? Bubula na ng konti. Oh. Ganon katindi. Kung gusto mo mentholated, paglabas mo, bili ka na lang ng Stork at Snowbear. Oh, totoo, ganun po dati kahirap buhay namin. Naalala ko dati noon, pag may mga bisita, sa amin po, silong kasi yun eh. May silong kami, ang bahay namin, kawayan at nipa. Mapapalitan lang yun pag dumaan yung bagyo. Naranasan namin dati yan, yung kada bagyo evacuate, tapos pag uwi, sira ng bahay, nag-evacuate kami sa school. Naranasan namin yan. Ako, nung maliit ako, masaya ako niyan eh. Totoo, kasi siyempre, ang dami mo ma-evacuate, ang dami mga chicks eh, di ba? So, isama-sama kayo lahat, di ba? Tapos, kung saan man, walang CR eh. Magagawa lang sariling CR. So, pag may pumasok na babae, kunwari, walang tao, papasok din ako, ay, sorry. Di ba? Ganun, kaya enjoy na enjoy ako dati sa kalukuhan kong ganyan. Pero kaibigan, pag uwi mo ng bahay, sira bahay mo. Ganun dati kami. Naalala ko nung dati, guys, ang bahay namin, paggabi po, pag ikaw bisita, wag ka maglakas loob na bumaba na wala kang guide. Kasi bakit? Kawayan. Tapos sa ilalim, silong yan, kaibigan. Ano yan, ang dami ng tukod. Butas-butas, pudpud na yung mga kawayan. Pag nagkamali ka ng apakan, sa ilalim ka pupulutin. Kami kasi kabisado namin eh. Tapos pag natutulog ka yan, kaibigan, makapagmuni-muni ka sa buhay mo. Bakit? Habang natutulog ka, 3D. Hindi pa uso sa sinihan. Sa bahay namin, 3D na. Bakit? Pudpud na yung nipa eh. Nilalagyan na lang ng plastic yan. Kaya 3D, nakikita mo kung anong lumadaan yun sa taas. Kung aeroplano, kung Philippine Airlines yan, kung Cebu Pacific, gano'n katindi. Worse pa nga, pag makikita mo, pag maliit, bat yan. Pag malaki man yan. Di ba? Kasi pudpud na, nilalagyan na lang. Pag umulan, basa ka. Ganun po, showers of blessing. Duman kami sa ganung buhay dati. Binalikan ko lang yung buhay na yun, nasabi ko, doon ako humugot ng motivation. Ang sabi ko sa sarili ko, ayaw ko manatili sa ganung buhay at ayaw ko yun iparanas sa anak ko. Okay? Guys, ginawa ko lang yung in global, lumayo lang ako sa environment ng parents ko. After ko kumita, binayaran ko po. And after 1 year doing in global, katulad ng sinabi ko kanina, kumita po ako ng 2 milyon sa isang taon. Ganun katindi. Nakabili po ako ng kotse. Pagbili ko po ng kotse, naalala ko agad umuwi sa lugar namin. Pag uwi ko po sa lugar namin, di ako marunong mag-drive. Kaibigan, may driver ako. Pagdating sa barangay namin, sabi ko sa driver ko, baba mo lahat ng bintana. Tapos ito ng kalye namin, papasok na tayo, dahan-dahan ka. Sabi niya, sir, bakit hindi naman malubak Tapos hindi naman luwag sa sakyan natin dahil CRB. Basta dahan-dahan, buksan mo lahat ng bintana. Kada bahay na madadaan ng busina, tututututututut! Bakit? Itong mga taong to, inimbita ko dati yan, pero negative yan eh. Di ba? Ang daming sinasabi. Sinaktan nila dati, puso ko ngayon, sasaktan ko mga mata nila. Di ba? Siyempre, nung time namin, hindi that time, way back 7 years ago, kaibigan, hindi pa hindi pa online. Walang internet connection masyado. Cellphone nga namin, wala masyadong, hindi mapapakinabangan doon, walang signal masyado eh. Late na pumasok yun, kasi mga barangay kami, gitna kami ng dagat at bundok. Pero, doon naman, pagkakaiba ka, sikat ka. Hindi man online ang internet, ang chismis online din, kaibigan. Kaya pagdating mo, nakaganyan ka, may kotse, kaninong kotse yan? Yung mga naka-standby doon, sino yan? Diba? So, kwentuhang barangay ka agad. Pagdating ko ng tapat ng bahay namin, sabi ko, ito na, baba ka na. Ang tatay ko nandun, nakatambay. Pagbaba ko, Daddy! Daddy na yung tawag ko, syempre. Hindi na tatay. Mayaman na eh. Nagulat ng gusto.
Totoo pala yung chismis. Niyakap ako ng tatay ko. Pagpasok namin ng bahay, ang nanay ko excited. Ano, kumusta na mami? Yakap ako ng mami ko. Ha, ang ganda ng kotse mo anak. Mami na tawag mo sa akin. Siyempre, mayaman na tayo. Ipapaayos ko ng bahay natin. Kaibigan, alam mo, pag upo namin sa upuan, naalala ko yung lamesa, doon ko pinaliwanag 1 year ago ang negosyo. Sabi ko sa nanay ko, Mami, naalala mo pa ba nung nanay pantawag ko sa'yo? 1 year ago, dito ko pinaliwanag ang negosyo. Saksi itong ano to. Naalala, nag-flashback sa nanay ko. Sabi sa tatay ko, ikaw kasi, ha? Mapagusga ka kung ano-ano pinagsasabi mo sa anak mo. Ano sabi mo? Hindi ayayaman, hindi asenso. Ano ngayon? Sabi sa akin ng tatay ko, sabi sa kanya sa nanay ko, hey, tumigil ka nga. Yan ang sinasabi ko kasi sa'yo eh. Sa lahat ng anak natin, yan ang pinakamagaling. Kaya tingnan mo naman yumaman. Kaya kaibigan, lahat nagbabago yan. Totoo. Yung ngayon, nag-iniimbita mo, inaabangan ka, kaibigan. Huwag ka mag-ano, kung ano masasabihin nila, kapamilya mo man, kamag-anak mo, kaibigan mo, hayaan mo lang sila. Mag-imbita ka lang dahil may taong maniniwala sa'yo. Pag yumaman ka, kaibigan, kung gaano sila maglait sa'yo, balikan mo na lang, kaibigan. Manghihinayang yan sila dahil napakasakit ang maiiwan ka. Tama ba? Guys, alam niyo ako nangiti na lang. And right now po, ako lang, ang challenge ko lang sa inyo, kaibigan. Alam niyo ako, sinabi ko lang yung tatay ko babalik lang dito dati. Kaya pag pumunta dito, pag may nandito sa Manila, sinasama ko yun sa opisina. Halika, sama ka naman. Ito, 10,000. Makinig ka lang dun eh. Doon lang ako babawi. Na? Yan, nandito yan eh. Tapos, pag uwi niyan, bibigyan ko ng pera. O, ito, 20,000. Ubusin mo ha. Pag hindi mo inubusin, hindi na kita bibigyan. Diba? Every month, pinapadalan kong tatay ko. Diba? 50,000. Kaibigan, simple lang. Tanungin mo lang sarili mo. Kailan mo huli na bigyan ang magulang mo? Tama? Diba? Kaibigan, anong sinakripisyo nila nung tayo maliit pa? Tama ba? Baka sa may mga mag-asawa, baka pag bumigay ka, pag-aawayan nyo pang mag-asawa. Tama ba? Ako po hindi na pinag-aawayan. Bakit? Kasi sapat ang pumapasok na pera eh. Tama ba? Guys, life is so short. Ang buhay maiksi. Pag napasaya mo yung mahal sa buhay, kaibigan, yun yung hindi mababayaran ng pera. Tama ba? Sinabi ko na sa sarili ko, baliktarin ko yung pangyayari. Alam nyo guys, which is, ladies and gentlemen, nagiging gateway ang AIM Global. So kaibigan, kung ikaw first timer, marami pa akong gustong sabihin, pero yung oras natin dahil umaba na, simple lang po, hindi po ako nandito sa harap nyo para kumbinsihin kayo. Kaibigan, nandito po ako para i-challenge kayo. Maswerte ka na ikaw na imbita na dito. Ako ganun din. Pero maraming tao nung kami na imbita, hindi lahat sumali. Naniniwala po ako guys, na ang success, kaibigan, hindi pinag-uusapan kung may pera ka. Depende sa lakas ng loob mo. Kahit may pera ka, kaibigan, kung hindi malakas loob mo, wala pa rin yun. Guys, ang success, hindi pinag-uusapan kung matalino ka kung anong tinapos mo. Ang success, anong resulta mo na nagagawa sa buhay mo. Kaibigan, hindi po ako matalino. Totoo lang. Ang dami ring challenge. When I started this business, hindi po ako ganito magsalita, tumayo. Takotin din ako. Hindi po ako nagsasalita pag sa eskwelahan. Kaibigan, mahihain po akong tao. Totoo lang. Isipin mo, ang challenge sa akin, paano kung kausap ko English speaking? Paano ko maintindihan? Sarili ko ang English, hindi ko maintindihan eh. Tama? Di ba? Nakakatawa. Pero siyempre, kung ikaw magaling ka mag-English, tapos hindi ka mayaman, mas nakakatawa ka. Tama ba? Di ba? Yun ang nakaka-challenge. Kaibigan, kami na nagawa namin. Guys, alam mo, pero sinabi ko lang, babaguhin ko ang next generation ko. Ladies and gentlemen, guys, anak ko po, grade 2 na right now. Kaklase niya, anak ni Doc Ed na isa. Saan ba nag-aral? Ridley International School. Tuition lang po isang taon, 200,000. Grade 2 ah. Dahil ang sinabi ko sa sarili ko, hindi man ako naging matalino, hindi man ako nakapagtapos sa eskwelahan, babalik ta rin ko, kaibigan. Guys, simple lang po. Isang last message ko lang na maiiwan sa inyo, kaibigan. Depende kung paano nyo to nakita. Depende kung paano nyo tanggapin yung sinasabi ko, kaibigan. Ang AIM Global, hindi mo mapipigilan to. Palaki ng palaki. Ang opportunity, kaibigan, tandaan mo, parang MRT yan. And every station, humihinto yan. Sasakay ka o hindi, sasarado yan. Ano yan? Tatakbo yan. Kaibigan, ganun ang opportunity sa buhay natin. Bottom line, kaibigan, kailangan ka lang sumubok. At ito lang palagi kong sinasabi, guys. Tandaan mo, paglabas mo dyan, mag-observe ka. Tanungin mo sarili mo at tanungin mo rin yung ibang tao. Ang ibang tao, tanungin mo, bakit sila yumaman? Isa lang sagot sa'yo yan. Kung sila yumaman, malamang, karamihan na natanong ko, kasi ako yumaman, kasi ang magulang ko, ang lolo ko mayaman at namana ng magulang ko, at minana ko, pinalaki ko na lang. Tama? Kaya napapamana ang yaman. Tanungin mo yung taong mahirap, bakit ka mahirap? Kasi ang magulang ko wala namang iniwang mana eh. Mahirap sila eh.
So yung tatay ko, ganun din. Kaya ako, ganito rin. Hindi rin ako hindi rin ako yumaman. Tanungin niyo ako, kaibigan. Galing po ako sa hirap. Pero bakit po ako yumaman? Dahil, kaibigan, sinumpa ko yung kahirapan. At nung nakita ko yung global, sabi ko, ano man mangyari, susubok ako. Ang dami ng taong hindi maniniwala, basta alam ko, gagawin ko, darating ang time mayaman ako. Kaibigan, sinabi ko sa sarili ko, nung nakita ko yung global, puputulin ko ang kahirapan ng next generation ko. And ladies and gentlemen, right now, nangyari, kaibigan. Guys, alam nyo, paghiwalay natin, kaibigan, isa lang po ang masasabi ko lang sa inyo. Buhayin mo lang yung pangarap mo, kaibigan. Hindi issue dito kung ano ka ngayon. Ang pag-uusapan dito, paano mo, kaibigan, paano mo gustuhin ang pangarap mo na kukunin sa buhay. Dahil kung ikaw naniniwala ka, guys, na ang 20 mil, 30 mil ay para ka dyan, kaibigan, naniniwala ko, paon, magiging ganyan ang buhay mo, pang 30 mil ka lang. Pero kung naniniwala ka na hindi ka design ng Panginoon, nilikha ka para yumaman, kagaya din namin, kaibigan, naniniwala ko, hindi issue ang pera dito. Ang pag-uusapan dito, kaibigan, yung opportunity. Pag ginawa ang lahat ng bagay, naniniwala ko, kaya gawa ng paraan. So hopefully, sa mga first timer, makasama namin kayo sa negosyong to. Thank you sa pagpunta at sa mga nag-invite. Congrats, God bless us all, and Charles Tanggurayan, good morning.